Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga dahilan, mga rason kung bakit iniiwan ng lalaki ang kanyang asawa. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Oops, disclaimer tayo. So, itong mga babanggitin ko ay applicable sa both genders, lalaki or babae. 2,000 years later. So, ating aalamin. Number 8, he is not content. So, ito na yung madalas na problema sa relasyon at lagi-laging sinasabi ng mga kababaihan. Walang kakontentuhan. So, totoo yan. Meron talagang mga lalaki na hindi nakokontento. At ito ay problema na nila yan. Hindi mo na yan problema. Kasi simulat sa pool, ganyan na talaga ang lalaki na yan. Kahit ibinibigay mo na ang lahat sa kanya, lahat-lahat ay ginagawa mo para sa kanya, hindi pa rin yun sapat. At sigurado na maghahanap pa rin yan sa labas. Maghahanap ng iba. Kasi never siyang nakaramdam ng contentment sa iyo kahit lahat na ay ginagawa mo. Kaya kapag ganyan yung lalaki, nako, hayaan mo na siya. Sipain mo pa nga yan palabas di ba? So ayan po, ang number 8. Number 7, he feels neglected and uncared. Oh, so ito na yung nararamdaman niya na parang wala ka ng pakialam sa kanya, na hindi mo na siya ipinagluluto, na hindi mo na siya ipinaghahanda ng kanyang kakainin. Yung mga damit niya ay hindi mo na ipinaglalaba, or literal na hindi mo na siya kinukumusta. Hindi mo inaalam kung ano na ba ang nangyayari sa kanya, or literal na hindi mo na siya kinakausap. Kapag ganyan ang nangyayari na sa inyo, ano pa nga ba ang mararamdaman ng isa, di ba? So, pakiramdam talaga niyan ay wala na. Wala ka ng pagmamahal. Binabaliwala mo na siya. Siguro sobrang busy mo, napakarami mong ginagawa, kaya yung obligasyon mo sa partner mo ay hindi mo na natutugunan. Kapag ganun talaga, wala. Mapupunta sa alanganin ang relasyon nyo. Sigurado na yung mga yan na hindi na niya nakikita sa iyo, yung hindi na niya nararamdaman sa iyo, yan na ang dahilan para hanapin yon sa labas. Hanapin sa iba. So ayan po, ang number 7. Number 6, he is starved. So, ito na ay sa usaping S. Starved na siya. Ibig sabihin ay, kumbaga sa pagkain, ay talagang gutom na siya. Pero ito ay sa usaping S. Okay? So, ibig sabihin lang nito ay hindi mo na naibibigay yung pangangailangan niya sa usaping S. Maaring napaka-busy mo na. Lagi ka ng pagod sa ginagawa mo sa araw-araw. Kaya yung aspetong yun ay wala na. Hindi na nagagawa. At ang lalaki, kapag pinagkakaitan mo na ng ganyan, ay siguradong maghahanap na yan sa iba. Okay? So, literal na ginutom mo siya ng ginutom at ayaw mo namang ibigay yung sarili mo sa kanya, wala ka ng kakayahan, hindi mo na feel, sigurado na hahanapin yan sa labas. So ladies, huwag gutumin ng sobra-sobra ang partner nyo sa S. At sigurado na kakain yan sa labas. Number 6. Number 5. He no longer finds his wife attractive. So ito na yung hindi ka na kanais-nais, hindi ka na maganda sa kanyang paningin. Bakit nangyayari ito? Madalas kasi ay pinapabayaan mo na ang iyong sarili. Nagiging comfortable na kayo sa isa't isa. At pakiramdam mo, okay lang na maging ganon ka-comfortable.
at pakiramdam mo na okay lang na maging relax, komportable. Pero dapat inaayos mo pa rin ang sarili mo. Huwag mong hayaan na magmukhang losyang ka na hindi mo na naaayos yung sarili mo. Kasi ang mga lalaki, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, mga visual na nilalang yan. At kapag napapansin na, naku, wala na itong partner ko, hindi na siya naliligo, ang lakas-lakas ng lumamon, ang laki-laki na niya, hindi na siya yung dating nakilala ko. Ang mga yan, kapag yan ang nakikita niya araw-araw sa iyo, mawawalan na yan ng gana. So, paano na yung pakiramdam na gaganahan siya kung nakikita niya mismo sa iyo na pinabayaan mo na ang sarili mo. Okay? At isa yan sa mga dahilan. Masakit pero totoo. So, ladies, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Okay? Number 5. Number 4, ito yung he feels choked. Ano ba ito? So, ito na yung nasasakal na siya. Okay? Mahirap din kasi yung parang lahat na ay ipinagbabawal mo na sa kanya. Yung tila ba ay ikinukulong mo na lang siya dyan sa bahay. Wala na siyang karapatan na lumabas, na gawin ang mga gusto niya, hindi mo na siya pinapayagan. Kapag ganyan araw-araw sa kanyang buhay, mapapagod yan, magsasawa sa mga pinaggagawa mo, at yan ay magpupumiglas na at aalis. Siyempre, sa relasyon naman, hindi mo pwedeng ikulong, hindi mo pwedeng kontrolin ang partner mo. Kasi kapag wala na rin siyang kalayaan, wala na siyang freedom sa relasyon ninyo, sigurado na lalaban yan kapag hindi na niya nakayanan. Okay? So, ladies, huwag niyong sakalin yung partner niyo. Okay? Hayaan niyo siya na gawin ang mga bagay na gusto niya, pero siyempre dapat yung maganda, yung maaayos, di ba? Yung mga hobbies niya, hayaan niyo na gawin niya. Samahan mo siya, di ba? Para nakita mo. So, ayan po, ang number 4. Number 3, he feels disrespected. So, kapag wala na talagang respeto sa relasyon, wala na. Ano pa nga ba ang dapat gagawin, di ba? It's better na umalis na lang, di ba? Kasi kapag hindi mo nirerespeto yung mahal mo, kapag hindi mo nirerespeto yung kabiyak mo, yung partner mo, ano ba ang mararamdaman niya? Di ba? Siyempre, masama ang loob niyan. Habang tumatagal na ganun, na wala kang karespe-respeto sa kanya, magsasawa yan. Baka bukas-bukas ay wala na yan sa piling mo dahil pinapakitaan mo siya ng kawalan ng respeto, di ba? Ang mga lalaki ay matataas ang pride niyan. At kapag tinamaan mo yung pride niya dahil sa kawalan ng respeto, isang dahilan pa yan para lalayasan ka. So, ayan po, ang number 3. Number 2, he falls out of love. Napakasakit naman nito. So, ito na yung talagang dumarating yung point na wala na siyang pagmamahal sa iyo. So, siguro, sa dami-dami na ng pinagdaanan yung dalawa, ay dumarating yung point din na yung nararamdaman niya sa iyo ay naglako na rin yung pagmamahal. Di ba? So, maraming factors ang nagdulot nito para humantong sa ganyan. Pero isang dahilan yan, kaya umaalis yung lalaki. Naghahanap na ng iba. Kasi wala na siyang nararamdaman eh. Fall out na siya. Wala na yung dating pagmamahal niya. So, ang factors dyan is siguro naipon at naipon over time na magkasama kayo, kaya humantong na sa ganyan. Ang lalaki o babae na nagmamahal, hindi kanya iiwanan. Never. Di ba? Kaya sa mga ganitong pagkakataon, kapag wala na talagang pagmamahal, sigurado na alis na yan. Number 2. Number 1, eto, yung he is bored in marriage. Nako. So, ito na yung punto na nakakaranas na siya ng boredom. Naboboring na siya sa pagsasama ninyo. At dumarating talaga ang punto na yan sa isang long-term na relasyon, di ba?
Kasi over time, nagbabago na yung mga nangyayari. Yung dynamics ng relasyon ninyo, marami na diyan ang nangyayari at nagbabago. So, siyempre, hindi naman kayo yung teenager or yung bagong magkakilala na sobrang punong-puno ng thrill at excitement. Wala na yun, di ba? At madalas, ang nananaig dyan ay yung ano na, nagiging boring na talaga, literal, na nakakaburaot na yung sitwasyon ninyo. At kapag ganyan na yung punto na nararamdaman ng lalaki, yan ang isang dahilan kung bakit naghahanap ulit yan ng excitement sa labas. So, kapag ganoon, umaalis yan, naghahanap ng panibagong magbibigay sa kanya ng buhay. So, hindi ko nilalahat ng mga kalalakihan, okay? Pero may mga ganito talaga. At yan ang isang dahilan kung bakit humahantong sa ganyan. Nagiging buraot na yung lalaki. Kaya para makaiwas sa ganyan, naku, huwag hayaan na maging ganyan ka-boring ang pagsasama ninyo. Sariwain nyo yung mga dating ginagawa nyo. Of course, yan ay dapat kayong dalawa. Hindi pwedeng isa lang, okay? So, ayan po ang number 1. So, ayan po ang ilan sa mga dahilan o rason kung bakit iniiwanan or umaalis ang lalaki sa piling ng kanyang partner, asawa. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.